Alright mga kagala, videohan muna natin tong Ramon Magsaysay Avenue. Ang kailang ating head wires, no? Marami pa kasi tayong mga dito, mga gawad ng kuryente. So videohan muna natin bago ito mawawala, no? Kasi nung huli nating update, like siguro mag-iisang buwan na rin, tungkol sa underground cabling dito sa Ramon Magsaysay na ginagawa. It's 57% complete, no? So ibig sabihin nun, lagpas kalahati na yung yung development. That was last 2 or 3 weeks ago. So ibig sabihin nun ay nasa na ngayon, siguro nasa mga 60% na higit, no, yung completion ng ating development dito sa may tawag nito, Ramon Magsaysay Avenue. Tapos ngayon, syempre, darating naman, kahit pa gaano kaganda yung mga infrastructure natin, yung ating mga facilities, di ba, na magaganap or mabubuo or madidevelop dito sa may Davao City o kahit saan mang lugar natin sa Pilipinas, pero hindi talaga natin maikakaila na mamimiss natin, no, at ibabalik-balik na talaga yung mga dating mga hitsura, yung mga lumang postura, lumang hitsura, lumang istruktura ng ating lugar, ng landscape, no? For example na lang, halit as a Illustrious Street, di ba? So ang daming mga down memory lane pala dyan sa mga vlog ko, sa may CM Recto, sa may San Pedro Street, no? So bago pa nangawala yung yung mga gawad ng kuryente, bago pa wala yung mga old establishments and old buildings, yung mga old infrastructures. So yun, aminin natin, no, na namimiss talaga natin yung dating hitsura. So the moment na mawawala na yung mga old structures, old buildings, old establishment, nagawa nga nung dahil sa katandaan, no, hindi na sila pwedeng gamitin, hindi na sila pwedeng manatili or mag-i-exist sa isang lugar. So i-demolish yan, babaklasin, tapos papalitan ng mga bagong gusali na mas maganda, mas moderno. So same with itong natin, head wires dito sa Davao, na kahit pa, hindi siya nakakaaya-ayang tignan kasi nga siya, kumbaga eyesore, no, kung tawagin natin. Pero mamimiss natin yan balang araw. So for the meantime na andyan pa sila nag-i-exist, hindi pa sila talaga tuluyang nawala. So i-videohin na natin, no. Ganyan lang naman, kumbaga para darating yung time na head wire no more na tong lugar, itong Ramon Magsaysay, kahabaan talaga niya, like 101% complete na siya. Ay pwede natin siyang magamit as before and after, diba? So ito yon, before matapos or before maging head wire no more or maging spaghetti wireless, no, or maging maging wireless, no, overhead yung itong kali na to. So ito, nakuha natin siya ng footage kahit paano, kasi syempre yung mga ganyang tawag nito, mga documentaries, mga ganong footage, yung ganong mga documentaries, yung mga nakapag-dokumento lang, no, na ganito ang itsura ng Ramon Magsaysay dati. So madalas mga mainstream media, no, yun yung may mga hawak sila ng mga ebidensya na ganito ang itsura ng Davao City ata. Ito siya itsura ngayon, na wala na siyang mga wiring sa taas na makikita, naka-underground cabling na. Anyway, so yun ang bali 57% last 2 to 3 weeks ago na nag-vlog tayo dito. So natapos siya, like complete na siya. Actually, kumbaga naibaon na. Ito for example, papakita ko sa inyo. Ito, alam niyo to. Ito ay Amisco Drug, no. Dito tayo ngayon sa harap ng sa establishment na to. Kasi ito, 'di ba, may mga buhangin, hindi naman to beach resort, 'di ba? Hindi naman tayo sa gilid ng dagat or shoreline. Bakit may mga buhangin? Kasi itong mga buhangin na to, yan kumbaga yan yung mga lupa na hinukay. Kasi pavement or sidewalk ba, no? Tapos sidewalk, tapos tinanggal yung sidewalk, syempre binaklas, tinanggal yung mga konkretong apakan na yan, tapos para maghukay, para makapaghukay sila, para makapagbaon ng tawag nito, mga cabling, di ba, or cables or wires. So yan yung tinatawag na underground cabling system, kasi yan nga ginawang ibinaon. So may mga nagko-content na mga videos, mga vlog about sa mga OFW, no, sa ibang bansa. Sa mga lang i-share ko lang to for story time lang, storytelling. Mga nasa Spain, mga sa ibang bansa, no, sa Europe or kung saan man sa Middle East, no, na ganun kaganda yung lugar nila kasi naka-underground cabling system sila.
Tapos syempre at clout 'yun, no? So talagang ang daming mga nag-comment, ang daming nakukuha ang atensyon ng mga netizen, mga Pilipino. Alam naman na talaga rin mga Pilipino ano tayo ng mga talagang active tayo sa social media. So ang mga tao comment ng comment, ang dami nga sabi kasi yung nag-post noon is taga Maynila. Kumbaga sabi niya, ganito ang lansangan ng Spain, walang kuryente, no? So headwires no more, ibinabaon yung kanilang naka-underground yung kanilang kuryente. So kumbaga parang nahihiwagaan yung mama na yon sa lugar ng Spain, which is totoo rin naman talaga, di ba? Nakakamangha naman talaga na ang kalye wala kang makikitang wirings kasi nakabaon sa ilalim ng lupa. So ngayon may mga nagko-komento na parang wag kang mainggit dyan kasi hindi naman yan applicable sa Pilipinas. So kasi bahain tayo, mga gano'n, no? Ilagay tayo nga inuulan, binabagyo, bahain. Kaya wag mainggit sa Spain, wag mainggit sa Dubai kasi yung lugar nila ay walang baha, walang bagyo, hindi kagaya sa Pilipinas na laging binabaha. So delikado, maraming mga mamamatay, maraming mga madidisgrasya, no, if ever na yun ang uulan. So ngayon, kumbaga parang yung mga ganong komento no, na nagmumula sa mga Pilipino, kapwa natin mga Pilipino na talagang hindi sila critical mag-isip, hindi sila critical thinker ba na like what? Really like talagang ang gobyerno gagastos ng milyon-milyon or billions, di ba? I mean, yeah, sa bagay, sa Pilipinas naman, ang pangit din naman kasi ng ating reputasyon sa ating mga politician dito na gumagawa naman din talaga ng trabaho na magkakaroon ng ng ataw nito yung back job, di ba? So masisira kaagad kasi nga more on corruption tayo dito sa Pilipinas. Pero kumbaga ang problema lang sa mga Pilipino kumbaga masyado ng judgmental, like hindi na talaga binibigyan ng pagkakataon yung ating mga government officials na makagawa ng magagandang mga proyekto na di kalidad, di kalibre, like alam niyo yun, di ba? Yung sulit talaga, no? Yung pagkatrabaho nila. So kumbaga parang masyado tayo inega. Alam niyo yun? O totoo yan. Ang daming hindi lang sa mga government facilities na ginagawa ng ating mga LGUs and the national government, kundi maging sa mga private properties or mga private entities or mga private sectors, no? If for example, SMC site, meron akong I don't know kung sir if you're watching this vlog, so yeah, I'm referring into you, no? So yun, balik yung comment niya kasi mahagala is SMC side Cebu. So quote and quote SMC side Cebu. Ngayon one time sabi niya, nag-comment siya doon na kasi pinapanood niya pala yung aking review or yung aking review tour sa Maya SM City Cebu. I mean SMC side yun, which is napakaganda na one and only, no, or the one and only, tama ba? Sa Pilipinas, SM sa Pilipinas, or hindi na siguro SM kundi sa lahat ng mall sa Pilipinas, tanging SMC side Cebu lang talaga yung mayroong pabilog talaga, no? Pabilog yung kanyang structure, hindi siya pa-kwadrado. Di ba alam naman natin talaga kwadrado, rectangular naman talaga yung formation, no? Yung structure design ng mga SM dito sa Pilipinas. Hindi lang SM, maging ang mga karamihan sa mga shopping malls and mga super malls natin sa Pilipinas. Pero ang SMC side is nag-iisa lang talaga siya. So ibig sabihin ganyan kasikat, ganyan ka-iconic, no, ang SMC side Cebu. So ngayon nag-comment yung mama, like napanood niya, like merong ice skating rink. Yun, so napuna niya. Oo, nakot yung kanyang attention sa ice skating rink. So doon talaga siya napakomento na nasa nasa 4th floor, 3rd floor ice skating rink. So kumbaga sure sila na hindi siya delikado na baka daw mag-collapse or bibigay or masisira. Basta yun yung pagkasabi niya, yun yung interpretation ko sa kanyang sinabi, like sana daw ay magiging consistent daw sila sa auditing, sa structure or kung ano pa man tawag doon sa kanyang mga terms na ginagamit na. So halatang si kuya, halatang professional, matalino or edukado, no, kumbaga mataas ang kanyang pinag-aralan kasi talagang yun nga sa daw siya gumagamit ng mga salita, no, mga piling salita na hindi madalas ginagamit ng mga masa, hindi pang ordinary tao. So matalino siya, no. Ang mali nga lang, doon, kumbaga parang napaisip na ako despite sa kanyang pagiging articulate na tao. Articulate means, di ba, magaling yun yung magaling magsalita, di ba, magaling pumili ng mga tamang salita panghalip sa mga pangkaraniwang salita, di ba? So sabi nga sana daw magiging consistent daw yung yung although English speaking siya, grabe, English speaking.
So grabe itong mga Cebuano. I don't know kung Cebuano yung nag-comment, pero basta kapag it's all about Cebu talaga yung yung mga content ko, kasi ang mga nakikipag-engage sa akin sa comment section ang gagaling mag-i-English. Talagang ayun, magagaling din naman na dabawin yung mag-English, pero talagang observation ko lang. Di hamak na talagang English ang talaga ang labanan sa sa mga Cebu City ko na content or Cebu province. Tapos ngayon, okay, balik tayo dun sa mama. Sabi nga niya dahil sana magiging consistent yung auditing nung parang structure or something, no? I don't know kung anong talagang ipapayawad. Kasi pag sinabi kasi audit, alam ko yung pera yan, pera, auditing, gastos, expenses, lahat-lahat. Pero syempre, intindihin ko yun na siguro hindi lang naman siguro doon referring, no? Or hindi lang talaga doon ibig sabihin is sa auditing is pera, no, financial, cash or expenses, expenditure o kung ano pa man, no, kundi siguro din baka sa mga auditing i-check up ba kumbaga, no, yung structure, yung quality ng gusali o kung ano pa man. So yan ang tinutukoy niya. So ngayon sabi ko sa kanya, sir, parang well, tama naman, walang mali sa nyo sa komento, tama naman kayo, no, na kumbaga para lang yung concern niyo, pero yung parang nagtutunog siya, parang mas magaling siya kumpara sa may-ari ng ng SM, sa mga C company, di ba, mga Henry C family, like alam niyo yun, di ba, billionaires yan, billionaires of billionaires, like hindi naman talaga yan sila aabot sa rurok ng pinakamayaman sa Pilipinas kung hindi sila ganun ka critical thinker, kung hindi sila ganun ka matalino, no, when it comes to expenses or paggawa ng structure. Kasi alam niyo man mga Chinese, ibig ko sabihin mga negosyante, hindi yan sila gumagawa ng bara-bara lamang ng mga structures, di ba, ng mga facilities, di ba, mga lalo na kung business, di ba, for example, billions ang ginagastos diyan sa SM, sa mga malls nila, tapos basta-basta na lang masisira, alam niyo yon, di ba. So talagang yan sila. Kaya nga invest, di ba, invest means security ng kailangan pera, ng kailangan kapirahan, no? So ilalagay sa bagay na hindi basta-bastang malulugi, hindi basta-bastang masisira. So yun kumbaga parang question niya, like sure sila okay ba sila na okay ba yun, parang may mali yata. Kumbaga sa point na yun parang napag-isipan ko si kuya, napaghalataan ko siya na parang yung typical na bida-bida na mindset na parang pala decision ba, no, like kumbaga parang mas alam niya ang ginagawa. Kumbaga mas may alam siya, mas magaling, parang gano'n. Di sana anyway, so yun lang. Okay, umalis na tayo sa topic na yan. Kumbaga, bakit ko yun brought up yung topic namin ni Kuya, yung about sa SM Cebu, SM Seaside? Kasi nga, yun na nga, mga Pilipino natin, tayo mga Pilipino, aminin natin sa hindi talaga naging likas sa ating mindset, no, na tayo, pala desisyon, bida-bida, likas sa atin na yung imbis na kumbaga i-interest natin sa ating leader, sa ating superiors, sa ating elders, sa ating mga officials, di ba? Yung trabaho, kasi di naman natin trabaho yan, di ba? Iba yung trabaho natin, focus tayo sa mga pinagagawa natin, focus tayo sa kung ano man yung mga field of endeavors, di ba? Naggalay, field of endeavors. So dapat focus tayo doon. Ibig sabihin ay kumbaga kanya-kanyang kanya-kanyang trabaho, walang pakialamanan sa trabaho ng iba, parang ganun. Ibig sabihin, andun tayo sa point na concerned citizens tayo kasi pera natin yan, no? It's a government spending money, it's a public money, it's a pera ni Juan, di ba? So tama yun, pero wag naman tayong mapanghusga, masyadong judgmental. Tama naman din, constructive criticism, but wag naman sana sa pinakapunto, no, or dumating sa talagang pinakapunto na parang mas magaling tayo kumpara sa kinauukulan. Isipin natin inihalal yan sila ng napakaraming Pilipino. For example, mayor, governor, congressmen, senators, although ang daming mga pulpul din talaga, mga papugi lang talaga ng mga government officials sa atin. Pero aminin din natin na meron din naman talagang mangilan-ngilan. Okay, so balikan natin yung sa Spain, yung mama nga na nagpo-post nga siya tungkol sa Spain, yung underground cabling. So balik tayo sa ating topic dito sa underground cabling sa Ramon Magsaysay Phase 3 dito sa Davao City. Sila nga parang may mga nag-comment na ganyan sa Spain, ganyan din kami sa Davao, parang gano'n, no? So kumbaga parang ang dami kasing mga taga Luzon or I don't know, somewhere in Visayas, basta ang dami mga Pilipino. I don't know kung saan sila gagaling na lupalop sa buong Pilipinas, but I'm sure
for sure na 101% na hindi sila galing sa Davao. Kasi kung galing sila sa Davao, aware sila na merong underground cabling dito sa Davao na hindi lang siya like mga 10 meters away lang ha, kundi ang kanya talagang distansya kilometro talaga, no? And dalawang kalye na meron kami dito like San Pedro Street, main road po yun, and si Emricto, no? Kasi ito na ngayon pangatlo, no? Phase 3. So meron kami ditong phase 5 na okay, sa mga hindi na taga Davao, meron kaming phase 5 underground cabling. Talagang budgeted na yan, kumbaga parang naging batas na siya na gagawin talaga yan by hook or by crook. Whether we like it or not, batas na yan, napasa na yan, mayroon na yung budget na napirmahan na, kumbaga approved na yan. So wala nang makakapigil dyan. So ngayon, bali, meron na kaming phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and phase 5. So yung phase 1 and phase 2, so 101% functional na siya. Tapos ito yung phase 3 na last 3 weeks ago na nag-vlog ako dito, nasa 57% na yung kanyang development, no? Yung kanyang tapos na. So meaning to say, nasa mga 60 plus na to ngayon, mga 60%. Kasi nakikita ko rin naman na kadadaan ko dito, every gabi dito natatrabaho ako. Kapag kaaraw kayo dumadaan dito, wala kayo makikita ang mga men in working means, no? Mga working personnel, kasi araw nga hindi to pwedeng magtrabaho sila dito gawa nung madidisturbo yung function ng kalsada, which is daanan, main road to ha. Napakadaming ruta, Ecoland, Route 6, mga downtown routes, no? So dito dumadaan sa Ramon Magsaysay Avenue. So sila naman ay mahinahon kasi like ibig ko pa sigurang pasensyoso naman, willing naman sila magtrabaho na yun na nga ang advice kasi ng City TMO is para hindi nga mapornada yung biyahe ng mga pasahero, mga negosyante, lahat-lahat ng mga businesses. So kailangan wag silang magtrabaho sa araw, kailangan gabi. Kasi kapag kagabi kasi dito mga kagala, alas 5, alas 6, ano yan closing ceremony na yan. Kumbaga tapos yung business hours dito hanggang alas 6 lang talaga. Hanggang alas 6:30 o alas 7. Wala na, actually alas 7, wala na yan para na tong dead city. Wala tayong masyadong tao rito. So ginagawa nila during night time. So yun, balikan natin. So yun na nga, may mga nagko-komento doon na wag na daw mainggit sa Spain kasi sa Spain ay hindi daw kagaya ang Spain sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay bahain ganito ganyan. Para ang excuses, no. So parang ano sa atin, no, mga Pilipino, no, literal sa atin na imbes na gumawa ng paraan, parang mas gumagawa tayo ng excuse na lang. Oo. 'Di ba? So kumbaga, sabi nga nila, kung gusto, yun napakadaming paraan, 'di ba? Kung ayaw naman, napakaraming dahilan. No, ganun 'yun. So excuses, no? Yun talaga ang problema sa ating mga Pilipino, kaya hirap din talaga tayong maka-abante, masinso like yun. Parang ano na tayo siguro din, naiintindihan ko rin na baka sawa na rin tayo talaga sa pag umaasa tayo sa gobyerno, kaya lahat na lang ng mga ginagawa nila, kaya pinupuna lahat na ng mga ginagawang mga proyekto, binabatikos natin. Pero pwede naman tayong mangpuna like constructive criticism with respect pa rin ba, no? Hindi yung typical na akala mo ikaw na yung pinakamatalino sa buong isla ng Pilipinas, no? Sa 1,000 ay basta sa sa buong kapuluan ng Pilipinas, akala mo tayo na yung pinakamatalino, pinakamagaling, no? Kung makapagbitaw tayo ng komento, makapagbitaw ng puna, di ba? So yun pala, tamang hinala lang, di ba? So daig pa natin dun yung mga mga sabog. So wag gano'n, no? So give chance. So kumbaga, we still believe in good people sa government na meron pa rin yan. So dito nga sa Davao City, yun. So Davao City is the epitome of good governance. Kasi talagang gumagawa yung ating gobyerno dito. Walang perfecto ha. Siyempre, nobody's perfect. There's no such thing that is perfect sa buong mundo ha. Wala talaga. So may mga lapses, may mga shortcomings. Panigurado yan. Pero ang ma-appreciate natin talaga dyan is yung pagsisikap, no? Yung kanilang struggles, yung kailangan strives, yung kailangan basta pagsisikap, lahat-lahat na ginagawa nila in order to alleviate the situation, to alleviate the lifestyle of the poorest of the poor, parang gano'n, no? Sabi nga ni Digong, aanhin mo yung progress ng isang syudad kung hindi rin naman siya makakarating talaga rin sa pinakamahirap sa mahirap, di ba? Kung ang mabibiyayaan lang nun ay ang mga mayaman na sa mga mayayaman lang, di ba? So, andun yun, kasi ang progress kasi, andyan yun, laging nangyayari yan, laging nagaganap yan, over time, no? So, maraming mga establishment, maraming mga gusali, maraming mga facilities, kung ano-ano pa mga nagsisisulputan sa isang lugar. So, ang tanong dyan, mapapakinabangan ba yan directly ng mga mahihirap? So ang sagot ko doon is yes, no? Dito sa Davao, for example, gumagawa ng Davao City Coastal Roads, Davao City Overpass, bypass roads, mga
diversion roads, di ba? Pinapaganda, road widening, yung mga tawag na ito, mga sidewalks. So talagang mapapakinabangan siya in all walks of life, di ba? Hindi lang siya mapapakinabangan ng mga mayayaman kasi wow. For example, gagawa ko ng eksena, which is totoo to. Malawak yung kalsada, dating 4 lanes, ginawang 3 lanes, so naging 6 lanes na siya. So ngayon, makikinabang yung mga, mas happy lahat. Happy yung mga public jeepneys, happy yung mga private car owners, happy din yung mga kasi hindi na sila masyadong magsisiksikan sa kalsada kasi nga nagkakaroon nga ng road widening, and at the same time meron ng sidewalk, no? So ang sidewalk talaga papakinabangan ng mga tao, mga pedestrians, diba? So talagang sila yung makikinabang na maglakad-lakad. So ang mga motorist, yung ating mga may sasakyan, hindi sila matatakot or nawaworry na baka maka-sidesweep sila, makabangga, kung ano na pa, no, na disgrasya. Kasi mga tao nga is andyan na sa gilid talaga naglalakad. Kita nyo naman, di ba? Tapos meron talaga pedestrian. Kumbaga, for example, coastal road. Ang coastal road, ang purpose ko niyan, hindi lang po yan for beautification sa isang city. Kumbaga, ano na siya, multi-purpose siya, no? Recreational, diversion road na siya, coastal road na siya, nakatulong na siyang mabawasan yung congestion sa mga main roads and highways. Dahil nga meron ng diversions or meron ng mga alternative route, no, natatahakin ang mga private cars, di ba? Na dapat ay 100% sila dati dumadaan sila kasi walang choice sa mga main roads ng CP Garcia, sa may MacArthur Highway, di ba? So ngayon hindi na dahil may coastal roads na. So elevation of the poor talaga lahat ang ang pinaka main ingredients sa aming ingredients. Pinaka main purpose talaga nating government dito sa Davao mula kay Digong, kay Inday Sara and kay Mayor Baste, no. Yun talaga yung kailangan number 1 priority, no, to alleviate the lifestyle of the poorest of the poor, parang gano'n, no. Pero hindi lang naman nakafocus sa mga poor, like kumbaga focus, patas, no, balance dapat, win-win situation, mapapakinabangan lahat ng mga tao. So sa mga nasasabi dyan, may mga nakababasa na mga comment na Davao City is anti-poor daw yung government dito, no. Very big no, such a big no. So hindi totoo yan. So ngayon, balik tayo sa sa mga underground cabling system. So yun na nga, yung nag-post na mama from Spain, sinabi nga ng ang daming Pilipina talaga nagsasabi na hindi pwede mainggit or hindi pwedeng igaya ang Spain sa Pilipinas. Oo. Hayaan natin sila na magkaroon ng underground cabling kasi sa Pilipinas nga ay bahain. So ngayon may mga taga Davao to the rescue, like hindi man to the rescue or nagmamayabang, pero syempre may mga bagay kasi na talagang give the credit and the credit is due. Talagang i-reflex talaga natin yan kung ka-flex din naman talaga. Hindi naman talaga siya fake news. So meron talaga tayo itong underground cabling system na dalawa, no? San Pedro Street and si Emrecto. Phase 1, Phase 2. Tapos ito coming soon, no? Very soon. Phase 3. Tapos Phase 4 sa May Quirino. Hindi ko alam kung saan naman yung Phase 5. So bahala na kahit saan yan. Basta sa Davao pa rin, no? Hindi sir papuntang Tagum or sa Digos. Okay, so yun lang. Bali, rare footage na to, no? Na habang hindi pa na ibaon lahat ng mga kuryente dito sa Ramon Magsaysay Avenue, at least meron tayong tawag na ito, meron tayong nakikita, no? Minsan na mga gawad ng kuryente. Kasi soon enough, no? Mawawala na talaga to. Basta expected ko ngayon to ay kumbaga estimated nasa mga 60+% na ang completion nito. Completed, ganun. Pag-uhukay. O, gaya nito si Kuya, o. Kuya, saan ikaw ka ng kwan? Saan siya nga wire? Sa TV? CCTV. CCTV. Wala na ni wire, ginubong na, no? Okay, so yun lang, no? So thank you for watching. Napag-usapan na natin to topic natin for this video. Rare footage sa Ramon Magsaysay Avenue na meron pang mga electrical wires, meron pang mga spaghetti wires na nakasabit, nakabitin, nakikita natin overhead. Kasi malapit na mawala. So makakompare natin, meron tayong magagamit na footage in due time, no? Na before and after. So isa yan sa mga purposes talaga natin bakit tayo din nag-vlog, naglalakwatsa sa mga lugar. So ulitin ko, marami talaga likas sa atin talaga na magre-reminisce or mag-remember, no? I-remind natin yung sarili natin, kumbaga alalahanin, kumbaga magbabalik tanaw, no? Sa mga alaala natin dati na, ito yung grabe, no? Hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga ma-imagine itong Davao City na magiging ganito yung hitsura dati, kasi dati lang tayo bahain Ngayon hindi na. Dati marami itong mga electric wires ngayon wala na, di ba? Ganon lang 'yon. So, 'yan lang. Bali
Spaghetti wires no more. Sana nagkaroon na tayo ng magandang topic, no? So, thank you for watching and ano masasabi nyo? Let me know in the comment box below. Bye!